Masyado tayong dikit na dikit. Hello and welcome back sa Molly and Alex TV. Alex Molly TV. Alex Molly TV nga pala. So ano ngayon ng talk natin? Kasi yung nakaraan, ano ba yung pinag-usapan natin? I think yung beach house. Oh, yeah. So nami-miss talaga din namin. Kaya yung itatopic namin ngayon, kung Philippines pa or Canada, kung ano yung saan mas okay mag-settle. Kung halimbawa meron kaming 10 million pesos. yun yung ano dyan, ano sa tingin nyo? Kung may 10 million ba kayo, willing ba kayo mag-settle doon sa Pilipinas or dito mag-stay sa Canada? Napag-usapan namin yun kasi may napanood kami na video related to that, which is a interesting topic naman talaga. Yeah, so parang nakaka-relate kami dahil nga galing kami ng Philippines for 3 years. Then, balik na dito. Ang daming nagbago. As in, ang dami talagang nagbago. Kaya parang, ano ba, kung meron tayong 10 million, saan tayo pupunta? Saan tayo, Oo, kasi, yun nga, sa mga sumusubaybay sa amin channel, alam nyo naman, naghahanap pa rin ako ng trabaho sa ngayon. Kahit pa paano nakakaraos sa pag-Uber, sa pag-DoorDash, pero yun pa rin yun. Hindi pa kami nakakabalik sa normal rhythm previously bago kami umuwi sa Pilipinas. Kaya kung may 10 million kami. So, para sa akin ako muna, ladies first. Ako talaga, uuwi ako. Mas pipiliin ko na mag-stay sa Philippines. Ito, magaling to sa mga passive income. So, siya yung ipapahandle ko ng pera para may passive income. Tapos kami ni Rai mag-i-enjoy lang kami doon sa Philippines. Joke lang. Pero kasi nagtayo kami ng mga small businesses doon. Tapos may iba na sinara talaga dahil na-enjoy ko talaga yun na ako yung amo, ako yung nag-organize, ako yung nag-aasikaso lahat, nakikipag-communicate sa mga suppliers, sa mga vendors. So, na-enjoy ko yun. Tapos, being a mom, talagang na-enjoy ko na lagi kasama si Rai, laging kung ano yung mga milestone niya, kasama kami. Kahapon nga, first communion niya, wala kami doon. So, alam namin na may nag-comment na kahit may business ka doon, mabilis yung pera. Yes. Totoo talaga. Totoo. Mabilis talaga. Lalo na kung health, mga issue, ganyan. Pero naisip namin, kung may passive income, tinuturo ka na naman siya kasi marunong talaga siya. Yun yung mga bagay na, kumbaga, magandang explore. Kasi kung pag pinag-usapan naman sa passive income, marami naman mga options. Yung kailangan lang talaga, mag-focus na i-build yun. Yeah. So, ikaw, kung halimbawa may 10 million pesos ka, anong... Para sa akin, sa point mo naman, yun nga, kasi sa 10 million, sino ba hindi maingganyo na umuwi sa Pilipinas? Pero, things to consider naman, both worlds, marami mga pros and cons. Dito sa Canada, healthcare, importante. Napakaganda ng system nila, kahit papano, talagang kung may problema ka, masusubaybayan ka. Pero kung halimbawa naman wala akong full-time job, kasi nako-covered ngayon lahat ng massage namin, ng gamot, mga ganyan, 100% talaga yung coverage niya, except sa dental. Philippines or Canada? Ano ba masasabi natin? Kumbaga wala pa kami sa edad for retirement, kaya medyo on the fence ako in that sense. Pero kung masasabi natin na kaya ma-structure na magkaroon ng passive income, malamang Pilipinas. I-structure ko muna yung pera para at least passive income tayo. Yeah. So, I guess sa akin, dahil nga
gusto kong makasama si Rai. More on emotionally attached lang siguro ako na gusto ko sa Philippines. Pero, yun din, like, na-imagine ko kasi yung sa beach house and then yung mga business na pwede kong ituloy doon. Pero, syempre, nandito talaga yung work, nandito yung mga friends ko, parating na din si Mama soon. Parang nandito kasi yung pera eh. Hindi ako magiging pero nandito yung pera. Meaning, yung mga opportunities, definitely. Maraming opportunities dito sa Canada. Marami din narinig ako na balita na nagsisialisan nga dahil yung so-called opportunities niya nawawala na. Kaya hindi natin alam ang daloy ng panahon. Pero with the option of having 10 million, I think para sa akin, mas gugustuhin kong i-reshuffle muna yung finances. And dahil nga, hindi naman sa syempre namimiss namin si Rai. Kaya kung sakali man na magkaroon ng option na gano'n, baka pabalik-balik kami. Diba? May passive income na. Yes. So, in terms of passive income, syempre, kailangan din namin mag-isip kung ano talaga yung babagay sa atin doon. Yes, definitely. Masustain yung namin doon. Yan nga, dahil kasi maraming mga options naman talaga pag dating sa passive income. Isa doon is mag-invest kayo sa bangko, yung mga dividend-paying stocks, mga ganon. Tapos yung isa sa mga maliliit na potential na may passive income na tinry ko, may isang video din kami dyan, is yung piece of Wi-Fi. Sa probinsya, lalo na maraming mga areas doon na talagang pwede mapaglagyan ng piece of Wi-Fi. Hindi sobrang dami ng piece of Wi-Fi na namin, ha? Isa lang. Isa lang. Tinest out yung ibang paligid, nilagyan ko rin. Pero dahil nga hindi naman kami nag-stay doon, tinanggal namin yung mga nakakabit sa mga existing location. At ginawa na lang namin na doon sa bahay namin may magkaroon ng piece of Wi-Fi. Sinasabi ko na may potential siya dahil kasi maganda naman yung kita. Maganda yung kita. Like, nababayaran niya yung internet saka electricity doon. Siya yung gumawa din ng piece of Wi-Fi na yun. Tapos, siya na nagkabit lahat-lahat. And so far, nag-work talaga siya. Yun yung isa sa mga option. Kung gusto nyo mag-venture doon. Kasi, mapatakbo nyo isang unit. Ulitin nyo ulit sa ibang location. Doon yung masasabing na passive income kasi at that point, pag tumatakbo na yung mga units, makakolekta na lang kayo. Ako naman, kung sa 10 million, okay yung idea na hindi ko dati in-entertain, pero ngayon, on board talaga ako is yung rental. Yes. Talagang okay na okay siya kasi kahit pumili ka ngayon ng property, tapos, siya yung continuous yung yun yung isa sa passive income na inactivate din namin dun sa Pilipinas is rental property. Boarding house lang to hindi to madaming unit. Isang bahay lang to na yes, mga rooms kumbaga. Yeah. Yung again, not to boast kasi syempre alam naman natin tinatrain lang namin na mag-share ng information sa inyo, mga naranasan namin sa buhay, para sana maka-inspire sa mga iba dyan. So, yun nga, beach house, then yung farm, and then boarding house, piece of Wi-Fi. Yeah, so yun yung mga namin, yun 40 years. Yun nga, tsaka depende sa mga budget nyo. Kaya ako sinabing piece of Wi-Fi, yung startup cost ng piece of Wi-Fi is very small. Kumpara sa magbibili kayo ng property like a boarding house nga. Yeah. So yung piece of Wi-Fi, nung umalis kami, 12,000 yung unit niya, including na lahat. So 12,000 is about $300. So more than multiple times na nabalik yung investment na yan.
for now, sa 10 million, ano pa talaga ang magagawa at talagang... Parang ang dami, no? Ang dami nga. Kasi sa pero 10 million, probinsya diba? to, Iba Probinsya. sa city, Yes, iba yes. din sa Maynila. Yung 10 million siguro doon ang bilis. Ganun lang talaga, no? Oo. Ito sa Masbate. Masbate kami. Yung Bicol, part siya ng Bicol. Major activities sa Masbate, sa Bicol region, is copra. So, marami bibili talaga ng lupa dahil nga sa pag-copra. Lalo na recently, tumaas talaga daw yung presyo ng copra. So, maraming umaano talaga interested sa ganyan na isa pa yun na passive income nga pala yun. Pero ayoko nun. May bad experience kami doon. Bad experience, good experience. Pag-usapan ulit natin yun sa susunod na episode. So, with 10 million, yung isang nga pala na naisip ko is yung pag-farming, di ba? So, malaking bagay na yun. Gusto ko talagang umabot sa point na kahit papano, lalo na yung pag-crayfish na sinimulan ko, talagang palaguin siya kahit papano. At hopefully, maging successful siya. Kailangan talagang tutukan lang yun. Kaya yun yung isa sa mga bagay na hindi talaga pwede pa sa ngayon na fully execute. So, dito naman, kung halimbawa, dito, yung kasi, sa ngayon medyo negative kasi talaga yung Canada. Like, yung inflation, sobra talaga yung tinaas, rental properties, mga properties. Halos lahat talaga nagsitaasan. Yun yung nararanasan namin. Hindi sa nakikita, kundi nararanasan talaga namin yun. Saka ang daming, yung unemployment rate talaga, tumataas din lalo. Ang daming nalilay-off. Yes. Ang daming nalilay-off ng mga naririnig ko sa mga friends, sa mga kakilala, madaming nalilay-off. And then yung tariff. Yun ta. So yung bagong president, si President Trump sa US, lahat na nabitaw na sa buwangan niya is tariff this, tariff that. So, maraming uncertainties pa sa ngayon sa mga daloy ng panahon. Yeah. Kaya, para sa akin, always sinasabi ko kay Molly is, let's move forward. Keep on moving forward kasi hindi pwede na hindi natin gawin yan kung sakali kasi na talagang maging stagnant. Lalo na para sa akin, talagang madidepress lang tayo, problema. Kaya kung maaari, iwas na lang tayo dyan. Yeah. Yun lang, madami lang talagang sa ngayon na nangyayari na parang kung papipiliin kami tapos may 10 million, ako talaga, go ako. Sana hindi makita to ng boss ko. Mag-offer out ako. Molly, you wanna go home? Okay, fine. Bye! Lagot, diba? Pero kung may 10 million lang naman. Pesos, we're talking about pesos, ha? 10 million pesos. Hindi naman, 1 million ka din dyan, baka talagang, talagang dapat i-consider yung mga definite official options. Pero sa ngayon, talk lang to. Talk lang to. Saka pero kung may 10 million nga, yung priority kasi talaga namin is makasama din si Rai, right? Yeah. Kaya, yun lang yung mas mahirap na sitwasyon kung tutusin. Na nakikita namin yung panahon, nakikita namin yung mga nangyayari sa paligid ni Rai. Mas gusto namin nawala kami. Yeah, mas gusto namin nakasama talaga siya. Yes. Yung mag-guide namin kasi nasa age siya na kailangan ng guidance, kailangan ng discipline. Tama yun. Lalaki, diba? 8 years old. So, yun nga yung halimbawa nga kanina. Kung pwede na lang gawin, ganito na lang. Kung pwede na lang gawin 10 million Canadian, sige. Wala na akong problema. Go ako dyan. Grabe, 10 million Canadian. We're only talking about $250,000. Kayo ba, interested din kaming malaman kung ano yung say nyo. Halimbawa may 10 million pesos kayo. Yeah. Ano yung pipiliin nyo? Saka ano yung sitwasyon nyo?
Oo, Share tama. naman please, Oo. comment down below para para may mabasa tayo kung ano. Para ba at least para mga interesting topic yan, kumbaga. Applicable din to sa mga taga dito na nag-iisip na talagang lumipat doon, kasi may nakita ako mga comments sa mga videos namin na sinasabi na gusto rin magplano mag-retire sa Pilipinas. Yung iba talagang gusto mag-build ng mga parehas na pangarap na sa amin, kumbaga. Na makabuild ng beach house, mga ganun. So, feel free to share kasi it's always interesting to hear other people's thoughts when it comes to especially sa pera. Yeah. So, yun na lang muna, no? Yung sunod na topic natin is yung mga bad experiences natin na pwede nating ma-relay sa kanila kung mga plano nyo mag-retire sa Philippines. Siguro, small clip na din doon is kung magkano yung ginastos namin sa beach house. Yes, kasi nakita namin na maraming nag-comments and requesting a video in regards to that. Kaya isasabihin namin yon, yes, of course. Dahil syempre gusto din namin kayong magkaroon ng idea para kung magpagawa kayo ng ganung kasimpleng bahay, may idea kayo and mga bad experience namin sa... Yeah, so mga pro tips na lang sabihin natin kasi may mga naranasan kami na pangit na bagay habang pinapagawa namin yung beach house na yun. Just make sure to subscribe and even like this video para at least updated kayo sa mga future videos namin, and kung nagugustuhan yung mga topics namin, paki-thumbs up na lang ang video. By the way, yung mga pinag-uusapan natin, mga talk-talk lang to ha, kasi wala naman sana akong masyadong seryosohin yung mga comments namin at mga sinashare namin sa inyo, kaya talk lang talaga to kung ano lang yung maisip namin or mapanood namin na parang relatable naman para sa ating mga Pilipino. Kaya inaano namin to. Sinashare lang namin. Oo. So hopefully nag-enjoy kayo dito sa episode namin ngayon. At we hope to see you guys on the next episodes. So I guess until next time. Bye!